Mga tol, minsan nang natanong si PBBM kung kailan papalag ang Pilipinas, mga kapatid, sa mga pambubulas at mga pangaharas ng China. At nasagot nga yan dati ni PBBM na kapag may namatay, mga kapatid, sa panig ng ating mga kasundaluhan o sa panig ng PCG o ng kababayan natin, mga tol, sa kamay ng malupit na China, mga kapatid, o CCG o PLA Navy o kung ano man, mga tol, dahil sa kanilang mga ginagawang pangbangga, pagwa-water cannon, malamang sa malamang doon na talaga sisiklab, mga kapatid, ang ayaw natin mangyaring gera. Ngayon dito sa panonoorin natin mula rito kay Melvs Castle, bibigyan natin to ng reaction video. National Security. Bobombahin lang China pag may namatay na PCG personnel o sundalo, babala sa China, mga tol. Ano pa nga ba gagawin natin kung halimbawa binomba na tayo, mga tol? Diba? Tatakbuhan tayo pa atras, ganun ba yun? Anyway, samahan ninyo ako, mga kapatid. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle at syempre dito rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Bakit kaya natatakot ang China? May missile naman sila. Dami nga nilang mga warships. Totoo, di ba? Tapos yung simpleng missile lang ng US Army talagang gustong-gusto nang alisin. Siguro totoo talaga yung balita dati. Mas madami pa yung fake na missile nila kaysa sa totoo. Sabi tubig lang daw ang laman, mga kapatid, Naalala O baka naman kasi ayaw rin ng China ng casualties. Ang gusto nila, mga tol, kung sakasakaling makakalaban nila tayo, talagang as in no match, At as in talagang wala man lang tayo magiging bawi. nyo ba yun? Sabi, for display lang talaga ang mga missile ng China. Yang mga missile na yan, hindi yan sumasabog. Mga peke. Pinalagan kasi ng National Security Spokesperson Jonathan Malaya ang panibagong kasinungalingan ng Chinese. Walang pangako ang Pilipinas sa inyo na aalisin namin yan. Kasi tingnan mo logic, bakit tayo mangangako, 'di ba, sa China, mga tol, o sa kahit na sino mang bansa, tungkol sa depensa natin? 'Di ba, bakit tayo mangangako sa kanila, meron tayong sariling bansa, 'di ba? Isa tayo sovereign state, mga kapatid, So meron tayong karapatan na mag-modernize ng ating sandatahan. May karapatan tayong magkaroon ng mga sundalo, ng mga barkong pandigma, ng mga missile na katulad ng Typhoon. 'Di ba? Bakit tayo mangangako sa ibang bansa na aalisin natin, para sa kapakinabangan nila, 'di ba? Yung mga missile na inilalagay natin dito sa Pilipinas, 'di ba? Yun lang Logic lang dun, mga tol, Kung maniniwala kayo rito sa China, nako, pro-China talaga kayo. At huwag kayong matakot, China. Hindi naman namin papasabugin mga barko nyo Sabi nga ni spokesperson Malaya dati noong balikatan exercises, ibang usapan daw pag may namatay dyan sa West Philippine Sea. Doon lang gagamitin ang Typhoon missile para bombahin ang barkong may kasalanan. Kaya nga natin ine-ensayong gamitin yung Typhoon missile, mga tol. Ano ba purpose nun? 'Di ba? Di ba missile nga 'yon? Ngayon, ine-ensayo natin 'yun, pinag-aaralan natin kung paano gagamitin, on what purpose, para pan-display lang. Siyempre, kapag dumating yung puntong kakailanganin na talaga natin, na wag nawa sana, 'di ba? Kung kakailanganin na talaga natin i-launch 'yon, alam na natin kung paano gagamitin at talagang may tatamaan. Itigil na raw ng China ang pagkomento sa pagpapalakas ng war attack ng AF. Sila nga maraming mga missile Wala naman tayong pakialam. Tama. We also believe that the PRC as a sovereign state has also this opportunity or responsibility to also improve their defense capabilities. So we feel that it is deceptive on the part of the People's Republic of China to comment on our right to improve our defense capabilities and position while they continue to improve their offensive capabilities. Sa gitna ng panawagan ng Chinese Foreign Ministry, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagsasanay ng militar sa pagpapasabog sa naturang missile. It would take more than just their presence here before it gets to the point of being operational. There will have to be guidance from national command authorities, which is actually beyond the current reason why the MRC or the Typhoon is here.
Chinese Foreign Ministry hindi na rin natutuwa sa India. Bukod sa pagbatikos kay President Trump na bagong may missile deployment sa Pilipinas, inalmahan rin ng China si Prime Minister Modi dahil sa pagbebenta ng India ng short-range ballistic missile sa Philippine Army. Eh ano gusto ng China? Doon tayo bibili sa kanila, di ba? Mamaya deliveran pa tayo doon ng mga palyadong mga missile, di ba? Saka syempre ayaw nila mga kapatid na bebentahan nila tayo ng mga ganyan tapos gagamitin din natin sa kanila pagdating ng araw, di ba? Saka isa pa mga tol, lahat na lang ng nagiging kaalyado, lahat na lang ng nagiging malapit sa Pilipinas, mga tol, binabatikos nitong bansang to. Canada, Australia, Japan, di ba? Yan yung mga ano natin eh. Yan yung mga nakakasama natin. Ngayon, pinapatatag pa yung depensa o alyansa ng depensa ng Germany at saka ng Pilipinas, mga tol, di ba? Germany, bad trip na rin yan sa ginagawa ng China. Wala na nga talaga natutuwa sa kanila no? Kasi makikita mo talaga, hindi naman siguro bulag mga tol yung international community. Kitang-kita nila mga tol kung sino yung nasa panig ng tama at kung sino yung nasa panig ng mali. Kasi may international law eh. 'Di ba? Meron tayong international law na sinusundan o sinusunod ng maraming bansa para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang problema mga tol, itong international law binabaliwala ng China. Meron tayong arbitral ruling, di naman natin inimbento lang din 'yun, 'di ba? Nanalo tayo, napawalang bisa yung claim nila. Ang problema, China ayaw kilalanin. So sa tingin ninyo, sino ang papanigan ng international community, yung mali o yung tama? Imbis raw na nagko-contribute ang India at US sa global peace and stability. Yan na naman sila no? Mga akala mo talaga napakabubuting Tila inuudyukan pa ang Pilipinas na sige lumaban kayo sa China. Actually, ang nag-uudyok sa atin mga tol na lumaban, China mismo, hindi Japan, hindi India, hindi Amerika, o kahit na sino mang bansa. Ang nag-uudyok sa atin mga tol is yung pagnanais natin mismo na protektahan yung ating interes, yung ating karapatan. Bakit natin po protektahan kung hindi naman to nalalagay sa alanganin, di ba? Kung malaya naman sana tayo nakakapangisda, kung malaya naman sana tayo nakakapaglayag nang walang ibang sumasagabal sa atin, di ba? Wala na sana tayo mga problemang ganito. Ang nag-uudyok sa atin mga tol para kumilos ng mga ganitong ginagawa natin is sila rin mismo. Di ba? Itong China rin. Bakit China? Totoo naman sasakupin nyo ang West Philippine Sea. Sadyang tinutulungan lang kaming lumakas sa aming depensa nang hindi nyo samantalahin ang aming kahinaan. Tama. No one should make China an issue in the relations and cooperation between countries. 合作，不要拿中方说事儿，更不能借机鼓动 or seek to instigate black politics and confrontation. Alam nyo, ulitin natin wala naman talaga sana tayong problema sa China Mga kapatid kung usapang ekonomiya, kung usapang mamamayan, wala naman talaga sana tayo dapat problema sa kanila. Diba? Ano ba naman pwede natin maging problema sa kanila? Bansa rin sila. Ang nagiging problema natin mga tol, kapag inaagawan ka na ng teritoryo mo, kahit naman halimbawa kaibigan mo, kapitbahay mo mga tol, wala kang problema dyan, normal magkaroon ng kapitbahay. Pero kapag yung kapitbahay mo mga tol, inaalisan ka na ng karapatan sa sarili mong bakuran, doon nagkakaroon ng problema. 集团政治和阵营对抗。亚太地区是和平发展。 The Asia Pacific is a stellar example of peace and development, not an arena for geopolitical games. Wow! 高地不是地缘博弈的棋局，拼凑封闭。 Young enough to form exclusive groupings and engaging in black politics and confrontation will not bring about security. 排他的小圈子，搞集团政治和阵营对抗，不会带来安全，不利于亚太和。 And will by no means keep the Asia Pacific and the whole world peaceful and stable. 世界的和平与稳定。 Umaasa ang Chinese Foreign Ministry na sana hindi daw pinagtutulungan ang Chinese government. Sana hindi daw tinatarget ang China sa posibleng giyera. Sana umayos din ang Chinese government, no? Sana talaga makita nila yung ginagawa nila. Hindi daw arena ang South China Sea at Asia Pacific para sa digmaan. Para daw to sa kapayapaan. Para sa kapayapaan, pero nagpapapasok kayo ng barko ninyo sa teritoryo ng iba. 间发展关系开展。 China believes the relation and cooperation between countries should not target any third party. Talaga naniniwala kayo dyan?
Diba? Kung iisa-isahin natin yung mga balita, mga tol, kita nyo, 3 barko ng China ang namataan sa El Nido, Palawan, mga tol. Yun ba ay gawain ng isang bansang nagpo-promote ng kapayapaan? 合作不应该针对第三方或者是损害第三方的利益， Or harm others' interest, no? 应该有利于促进 And should be conducive to regional peace, stability, and prosperity. Napakahilig nila sa ganitong pananalita. Ang lakas nila mang-gaslight. 地区和平、稳定与繁荣。亚太地区不是地缘博弈的竞 The Asia Pacific is not an arena for geopolitical games. 技场， Kaya pala kalat yung ano nyo Kaya pala kalat yung mga barko ninyo At saka meron kayong mga military base artificial island 拼凑封闭排他的小圈子，搞集团政治和阵营对抗，不会带来安全，不利于亚太和世界的和平与稳定。 Kung titignan mo, kalokohan na lang talaga pinagsasasabi nitong mamang to Kasi biruin mo sige. I-promote natin ng kapayapaan, peace and stability, pagiging magkakaibigan ng mga bansa dito sa Asia Pacific region, mga tol. O sige, gawin natin yan, mga tol. Pero tingnan nyo naman, naglalayag ang bansang Pilipinas, mga tol. Biglang may haharang na China Coast Guard. Nangingisda yung mga mamamayang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone natin, biglang haharangin sila ng mga China Coast Guard. Aagawin yung kanilang mga pangisda, palalayasin sila. Wow. Nagpo-promote ng peace and stability yan Yan ang kanilang sinasabi. 'Di ba? Nagkakaroon ng air surveillance ang ating eroplano, mga tol, sa loob ng exclusive economic zone natin. Bigla silang magde-deploy ng fighter jet nila at magpapakawala ng flare na hindi man lang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng ating mga piloto, mga tol. Wow. Nagpo-promote ng peace and stability yan, talaga ba? Kalokohan no? Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.